Ang 7 taong sakripisyo ay nauwi sa malupit na panloloko. Habang patulo ang aking pawis sa pagtatahi ng kanyang damit, walang hiya siyang nagpapakasarap sa kama kasama ng pinsan kong tinuring kong kapatid. Wala na tayong kailangan sa kanya. Ang walang awang deklarasyon ng aking asawa. Binura nila ang aking halaga. Ngunit tapos na ang pagiging martir. Babawiin ko ang lahat. Handa na ba silang harapin ang demonyong ginising nila? Wala na tayong kailangan sa kanya pagkatapos niyang mapirmahan ang mga transfer papers ng bahay at lupa. Ang boses na yon, ang malamig at walang emosyong boses ni Tristan, ay tila isang patalim na dahan-dahang bumaon sa likod ni Felisa. Nakatayo siya sa labas ng makapal na kurtina ng dressing room, bitbit ang bagong tahi na barong Tagalog na inilaan niya para sa kanyang asawa sa araw ng kanilang ika-7 anibersaryo. Ang telang pinya na hinawakan niya ay tila naging kasing bigat ng tingga dahil sa bawat hibla nito ay nakatanim ang kanyang pagod, puyat at ang huling sentimo ng kanyang ipon mula sa pagtuturo ng sayaw. Sigurado ka ba, Tristan? Baka mamaya ay bigla siyang mag-eskandalo at mapahiya tayo sa harap ng mga bisita. Sagot ng isang pamilyar na tinig ng babae na sinundan ng isang mapanuyang halakhak na pumunit sa katahimikan ng silid. Kilala ni Felisa ang boses na yon. Iyon ay kay Linda, ang pinsang itinuring niyang tunay na kapatid, ang babaeng kinuha niya mula sa probinsya at binigyan ng bubong at kinabukasan. Dahan-dahang iniurong ni Felisa ang bahagi ng kurtina, sapat lamang para makita ang katotohanang dudurog sa kanyang buong pagkatao. Sa loob ng silid, nakita niya si Tristan na nakayakap sa baywang ni Linda. Ngunit ang mas masakit, ang mas nakakasulasok sa paningin, ay ang suot ni Linda. Iyon ang puting wedding gown na tinahi ni Felisa para sa isang mayamang kliyente, ang obrang itinuring niyang pinakamaganda sa lahat. Ngayon, ang telang sumisimbolo sa kadalisayan ay suot ng babaeng lumalapastangan sa kanyang tahanan. Ang bawat haplos ni Tristan sa braso ni Linda ay tila isang malakas na sampal na nag-iwan ng matinding init sa pisngi ni Felisa. Kahit na ang totoo ay nanginginig siya sa lamig ng katotohanan. Nabitawan ni Felisa ang bitbit na barong Tagalog. Hindi ito lumikha ng anumang malakas na tunog nang bumagsak ito sa sahig. Ngunit para kay Felisa, ang pagbagsak na yon ay tila ang pagguho ng 7 taon ng kanyang buhay. Ang mga karayom at sinulid sa loob ng kanyang maliit na lalagyan ay kumalat sa sahig, nagkakabuhol-buhol na tila ang mga pangarap na binuo niya para sa pamilyang akala niya ay totoo. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas at ang bawat hininga niya ay naging kasing sikip ng isang bitag. Huwag kang mag-alala, Linda. Alam mo namang martir si Felisa. Gagawin niya ang lahat para lang mapanatili ang pangalan ng pamilya. Muling wika ni Tristan habang hinahalikan ang balikat ng pinsan ni Felisa. Ang katotohanan ito ay tila isang lason na dahan-dahang dumadaloy sa mga ugat ni Felisa. Nilalasing siya sa pait at poot. Bago pa man siya makakilos o makasigaw, isang matigas na kamay ang humawak sa kanyang siko mula sa likuran. Paglingon niya, ang malamig at mapanghusgang mga mata ni Doña Milagros, ang kanyang biyenan, ang bumungad sa kanya. Walang gulat sa mukha ng matanda, walang awa, tanging ang pag-aalala para sa dangal ng kanilang angkan ang makikita sa bawat guhit ng kanyang mukha. Huwag kang magkakamaling gumawa ng eksena rito, Felicisa. Bulong ni Doña Milagros, ang boses ay tila isang tuyong dahon na kumakaluskos sa hangin. Isipin mo ang pangalan ng mga Villarreal. Ang mga bisita sa labas ay naghihintay sa iyong pagtatanghal. Isang malaking kahihiyan sa aming pamilya kung malalaman nilang ang aking anak ay may kinakasamang iba. At mas malaking kahihiyan kung ikaw ay magmumukhang kaawa-awa. Mag-ayos ka, punasan mo ang iyong mga luha at lumabas ka sa entablado na tila walang nangyari. Tinitigan ni Felisa ang kanyang biyenan. Nais niyang itanong kung nasaan ang katarungan,
kung nasaan ang puso ng babaeng ito na tuwing linggo ay hawak ang rosaryo sa simbahan. Ngunit walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Ang kanyang lalamunan ay tila binara ng mga tuyong buhangin. Inabot ni Doña Milagros ang isang panyo at marahas na pinunasan ang mantsa ng luha sa pisngi ni Felisa bago siya itinulak patungo sa direksyon ng entablado. Habang naglalakad si Felisa patungo sa gitna ng maliwanag na ilaw, nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang mabigat na tambol na nagbababala ng kanyang sariling kamatayan. Ang musika ng pandanggo ay nagsimulang tumugtog, masigla at puno ng buhay, isang kabaligtaran ng patay na pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Nakita niya sina Tristan at Linda na lumabas mula sa silid at naupo sa harapang mesa, magkatabi, nakangiti sa mga bisita na tila sila ang huwarang pamilya. Nagsimulang sumayaw si Felisa. Ang bawat hakbang ng kanyang mga paa ay tila pagtapak sa mga basag na bubog. Ang kanyang mga braso na kailangang umimbay ng may galing ay tila nakagapos ng mga bakal na kadena. Sa bawat ikot niya, nakikita niya ang mapanuyang titig ni Linda at ang kampanteng ngiti ni Tristan. Doon, sa harap ng maraming tao, isinagawa ni Felisa ang pinakamahirap na sayaw sa kanyang buhay, ang sayaw ng isang asawang pinagtaksilan habang ang kanyang puso ay dahan-dahang nagiging abo sa gitna ng entablado. Nang matapos ang tugtog, kasabay ng malakas na palakpakan ng mga bisita, nanatiling nakatayo si Felisa sa gitna. Hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Tristan, na ngayon ay tumatayo na para abutan siya ng isang pluma at ang mga papeles na magbubura sa kanyang huling pag-aari. Ang bawat palakpak na naririnig niya ay tila ang tunog ng pagsasara ng pinto ng kanyang nakaraan. Hanggang kailan kaya kayang tiisin ng isang tao ang pagtapak sa sarili niyang dignidad para sa isang pag-ibig na matagal na palang naging bangkay? Sa likod ng kanyang pilit na ngiti, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito na ba ang huling sayaw na kailangan niyang gawin bilang isang biktima? O ito na ang simula ng kanyang paghahanap sa sariling kalayaan? Ang tubig na dumadaloy mula sa gripo ay tila walang hanggang paalaala ng kanyang sariling kawalan. Sa loob ng madilim na kusina, habang ang buong bahay ay balot na ng katahimikan pagkatapos ng marangyang selebrasyon, nakatitig lamang si Felisa sa mantsa ng dugo sa kanyang puting palda. Ang bawat marahas na kuskos ng kanyang mga daliri sa tela ay tila isang desperadong pagtatangkang burahin hindi lamang ang bakas ng kanyang sugat, kundi pati na rin ang alaala ng hapong yon sa dressing room. Ngunit kahit anong gawin niya, ang mapulang marka ay nananatiling tila isang mapanuyang mata, saksi sa kanyang pagiging martir. Ang lamig ng tubig na dumadaloy sa kanyang mga kamay ay hindi na niya nararamdaman. Ang tanging buhay na pandama sa kanya ay ang hapdi sa kanyang puso na mas matindi pa sa tusok ng karayom. Honey, bakit gising ka pa? Ang boses ni Tristan, na dati ay tila musika sa kanyang pandinig, ay nagdulot ng panunuot ng kilabot sa kanyang gulugod. Pumasok ang kanyang asawa sa kusina. Suot pa rin ang barong Tagalog na tinahi ni Felisa. Ang damit na ngayon ay tila isang simbolo ng kanyang sariling pagpapakababa. Lumapit si Tristan at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Felisa. Isang kilos na dati ay nagbibigay sa kanya ng init. Ngunit ngayon ay tila isang malamig na tanikala. Inaalis ko lang ang mantsa. Tipid na sagot ni Felisa, hindi lumingon upang hindi makita ng asawa ang nagbabadyang luha sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang marahang paghalik ni Tristan sa kanyang buhok, isang pagkilos na puno ng pagkukunwari. Hayaan mo na yan, bibili na lang kita ng bago. Anyway, may gift ako sa'yo. Happy anniversary, honey. This is for our future para hindi ka na kailangang magpakapagod sa pagtuturo ng sayaw at pananahi. Wika ni Tristan habang inilalapag ang isang asul na folder sa lamesa. Dahan-dahang pinunasan ni Felisa ang kanyang mga kamay at kinuha ang folder.
Sa loob nito ay ang mga dokumentong binanggit ni Tristan at Linda kanina. Isang deed of absolute sale para sa kanilang bahay at lupa. Ngunit ang nakasulat na mamimili ay ang kumpanyang pag-aari ni Linda Marquez. Para saan to, Tristan? Tanong ni Felisa. Ang kanyang boses ay bahagyang nangangatog sa kabila ng pagsisikap niyang maging matatag. Honey, it's just a formality. Ililipat lang natin ang asset sa kumpanya para sa tax purposes at para makakuha tayo ng mas malaking loan for expansion. Alam mo namang everything I do is for us, right? Just sign it tomorrow morning, okay? Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Tristan ay tila isang matamis na lason, binalot ng pangangalaga, ngunit ang layunin ay ang pagpaslang sa kanyang huling pag-asa. Tumango lamang si Felisa, isang pekeng pagsang-ayon na naging tanging paraan niya upang makahinga. Kinabukasan, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, na tila nambubuli sa kanyang nararamdaman, nagtungo si Felisa sa opisina ni Tristan habang wala ang kanyang asawa. Ang bawat hakbang niya sa hallway ng kumpanya ay tila paglalakad sa gitna ng isang masukal na kagubatan. Ginamit niya ang duplicate key na matagal na niyang itinatago upang buksan ang pintuan ng accounting office. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ang sumalubong sa kanya, ngunit higit pa rito, ang bigat ng lihim na kanyang hinahanap. Habang dahan-dahan niyang binubuksan ang mga drawer ng vault, ang marang pag-ikot ng kandado ay tila isang babala sa kanyang pandinig. Biglang naramdaman ni Felisa ang presensya ng isang tao sa likuran niya. Sa labis na gulat, muntik na siyang mapasigaw, ngunit isang pamilyar at malamig na boses ang pumigil sa kanya. Hindi diyan nakatago ang mga totoong record, Felisa. Paglingon niya, nakatayo si Mauro, ang dating punong accountant ng kumpanya na balita niya ay tinanggal ni Tristan ilang buwan na ang nakalilipas. Ang mukha ni Mauro ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa likod ng bawat maskarang suot ng mga tao sa paligid. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita siya ni Felisa, ngunit ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang isang uri ng kaligtasan sa presensya ng lalaking ito. Mauro, anong ginagawa mo rito? Bulong ni Felisa habang pilit na inaayos ang kanyang sarili. Nandito ako para bawiin ang dangal ko at marahil para tulungan kang huwag malunod sa kasinungalingan ng asawa mo. Wika ni Mauro habang naglalakad patungo sa isang tagong cabinet. Kumuha siya ng isang maliit na itim na logbook at iniabot ito kay Felisa. Huwag kang basta-basta pipirma sa kahit anong papel na ibibigay niya sa'yo. Matagal na silang nagluluto ng mga papeles ni Linda. Ang bahay ninyo ay simula pa lang. Nanginginig ang mga kamay ni Felisa habang tinatanggap ang logbook. Tinitigan niya si Mauro, naghahanap ng anumang senyales ng panlilinlang, ngunit tanging katapatan at isang uri ng tahimik na pagdamay ang kanyang nakita. Bakit mo ito ginagawa? Dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng lahat dahil sa pagtitiwala sa maling tao. Sagot ni Mauro. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na panyo sa gitna ng nanlalamig na mundo ni Felisa. Check your personal bank account, Felisa. Doon mo makikita ang totoong mukha ng future na sinasabi ni Tristan. Pagkaalis ni Mauro, nagmamadaling nagtungo si Felisa sa bangko. Ang bawat segundo ng paghihintay sa pila ay tila isang taon ng pagdurusa. Nang sa wakas, ay hawak na niya ang kanyang passbook. Pagkatapos itong i-update, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang mga numero sa pahina ay hindi nagsisinungaling. Ang 7 taon ng kanyang pagod, ang bawat sentimong inipon niya mula sa pagtitiyaga, sa pagtuturo ng sayaw sa mga batang mahihirap at ang mga gabing puyat sa pananahi, ay tila naglaho na parang bula, wala nang natira. Ang bawat pahina na dati ay puno ng mga deposito, ay puro na ngayon withdrawals na hindi niya kailanman pinahintulutan. Ang balanse ay bumagsak sa zero, isang malupit na sumasalamin
sa kawalan ng laman ng kanyang sariling buhay sa piling ni Tristan. Napahawak si Felisa sa gilid ng counter. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo habang ang bawat hininga niya ay nagiging isang tahimik na hikbi. Saan napunta ang lahat ng kanyang pinaghirapan at hanggang saan pa kaya ang kayang gawin ng taong nangako sa harap ng altar na mamahalin at poprotektahan siya bago siya tuluyang mawalan ng kahit anong dahilan upang muling tumayo. Ang bawat hakbang ni Felisa patungo sa kanyang munting studio ay tila paglalakbay sa isang madilim na lagusan na walang katiyakan kung saan ang dulo. Ang studio na ito, na may amoy ng lumang kahoy at pulbos, ay ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang siya ay may halaga. Ngunit nang buksan niya ang pintuan, ang bumungad sa kanya ay hindi ang katahimikan ng pagsasanay, kundi ang isang tanawing dumurog sa huling piraso ng kanyang katatagan. Ang mga makukulay na costume na inilaan niya para sa mga batang mahihirap na sasali sa kompetisyon ay nakahandusay sa sahig. Ang mga telang satin at seda na dahan-dahan niyang pinagpuyatan at tinahi ng kamay ay punit-punit na. Tila nilapa ng isang mabangis na hayop. Ang mga sequin na dati ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ay nagkalat sa sahig na parang mga luhang kristal na natapakan at nadurog. Napahawak si Felisa sa kanyang dibdib. Ang hangin sa kanyang lalamunan ay tila naging kasing talim ng mga bubog na ayaw lumabas. Sa gitna ng kaguluhang iyon, nakatayo si Linda. Hawak niya ang isang pares ng gunting at ang kanyang muka ay walang bakas ng pagsisisi. Sa halip, isang mapanuyang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi habang dahan-dahang pinaglalaruan ng talim ng gunting sa kanyang mga daliri. Ang liwanag ng umaga na pumapasok sa bintana ay nagbigay ng isang nakakakilabot na aura sa kanyang pinsan na tila isang hunyangong nagpakita na ng kanyang totoong kulay. Ate, I was just trying to help you clean up. Masyado na kasing maraming kalat dito sa studio mo. Parang itong buhay mo, punong-puno ng mga bagay na wala namang silbi. Wika ni Linda. Ang kanyang boses ay tila isang laso na dahan-dahang gumagapang sa pandinig ni Felisa. Lumapit siya ng bahagya at itinapon ang huling piraso ng punit na tela sa paanan ni Felisa. Don't look at me like that, ate. Ginagawa ko lang ang nararapat. Bagay lang naman sa mahihirap ang sirang damit, di ba? Bakit mo pa sila binibihisan ng maganda kung sa huli ay babalik din naman sila sa putikan? Hindi nakapagsalita si Felisa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding panggigigil, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mga punit na pangarap na nasa sahig. Ang bawat salita ni Linda ay tila isang marahas na paghukay sa kanyang sugatang puso. Nais niyang sumigaw, nais niyang itanong kung paano nagawa ng isang taong tinulungan niya ang ganitong kataksilan. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang mahinang hikbi na pilit niyang pinipigilan. Anyway, Tristan and I are going out for a late lunch. Don't wait for him, ate. Masyado siyang busy sa pag-aayos ng mga dokumento para sa bago naming kumpanya. You should start packing your things. Baka bukas makalawa ay wala ka na ring maupuan dito. Dagdag pa ni Linda bago siya marahas na lumabas. Ang tunog ng kanyang matitigas na takong sa sahig ay tila bawat pintig ng sakit sa ulo ni Felisa. Naiwang mag-isa si Felisa sa gitna ng wasak na silid. Dahan-dahan siyang lumuhod at pinulot ang isang piraso ng telang kulay ginto. Ito ang tela para sa bunso niyang estudyante, ang batang nangakong magwawagi para sa kanyang may sakit na ina. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Felisa ang isang maliit na pares ng mga braso na yumakap sa kanyang leeg mula sa likuran. Teacher, huwag na po kayong umiyak. Tutulungan po namin kayong maglinis. Bulong ng isang munting tinig. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang mga estudyante, ang mga batang musmos na may mga matang puno ng pag-asa sa kabila ng kanilang kahirapan. Ang init ng yakap ng bata ay tila isang gamot.
na dahan-dahang naghilom sa nagnanaknak na sugat sa kanyang kaluluwa. Sa maliit na sandaling iyon, napagtanto ni Felisa na hindi siya pwedeng sumuko. Kung mawawala ang lahat sa kanya, hindi niya hahayaang mawala ang pag-asa ng mga batang ito. Pinunasan ni Felisa ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Tumayo siya ng may bagong determinasyon na hindi niya naramdaman sa loob ng 7 taon. Ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na galit. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa, ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Pinindot niya ang numerong ibinigay sa kanya ni Mauro, ang tanging taong nakakita sa kanyang tunay na kalagayan. Nang sumagot ang boses sa kabilang linya, ang bawat hininga ni Felisa ay naging kasing tatag ng isang panunumpa. Alam niyang ang desisyong ito ang magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman at wala na siyang balak na lumingon pa sa kanyang pagiging martir. Mauro, ako ito si Felisa. Simula niya, ang kanyang boses ay malalim at puno ng kapangyarihan. Handa na ako. Sabihin mo sa akin ang lahat ng kailangan kong gawin. Gusto kong bawiin ang lahat ng kinuha nila sa akin hanggang sa huling sentimo. Ang katahimikan sa kabilang linya ay tila isang pagkilala sa bagong silang natapang ni Felisa. At sa gitna ng studio, na puno ng punit na tela, isang bagong kwento ang nagsisimulang isulat. Isang kwento kung saan ang biktima ay hindi na mananatiling nakayuko sa ilalim ng paa ng kanyang mga kaaway. Sa isang sulok ng maliit at tahimik na kapihan, kung saan ang bango ng bagong giling na barako ay humahalo sa malamig na hangin mula sa aircon, naghihintay si Felisa. Pinagmamasdan niya ang mga butil ng hamog na nabubuo sa labas ng kanyang baso ng tubig, mga patak na tila sumasalamin sa mga luhang pilit niyang ikinukubli sa likod ng kanyang mga pilik mata. Ang bawat anino ng taong dumadaan sa bintana ay nagdudulot ng bahagyang panginginig sa kanyang mga kamay, isang takot na baka ang kanyang lihim na pag-alis sa bahay ay nalaman ng kanyang biyenan o ng mapanuring mga mata ni Linda. Hindi nagtagal. Isang lalaki ang pumasok sa kapihan. Hindi siya lumikha ng anumang ingay. Ngunit ang kanyang presensya ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa isipan ni Felisa. Si Mauro iyon. Ang kanyang muka ay bakas ng kapaguran, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag at puno ng isang uri ng katapatan na matagal nang hindi nararamdaman ni Felisa mula sa ibang tao. Naupo siya sa tapat ni Felisa at dahan-dahang inilapag ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng lamesa. I checked the records, Felisa. Mas malalim pa sa inaasahan ko ang ginagawa nila. Simula ni Mauro, ang kanyang boses ay mahina, ngunit bawat salita ay tila isang bigat na dumadagan sa dibdib ni Felisa. Hindi lang basta paglilipat ng assets ang ginagawa ni Tristan. He's intentionally draining your accounts to fund Linda's new events company. Ang lahat ng pinaghirapan mo sa studio, ang bawat sentimong galing sa pawis mo, ay ginagamit nila para itayo ang sarili nilang mundo sa ibabaw ng pagkawasak mo. Dahan-dahang binuksan ni Felisa ang envelope. Ang mga dokumentong nasa loob ay tila mga hatol ng kamatayan para sa kanyang 7 taong pagsasakripisyo. Nakikita niya ang mga bank transfers na may pekeng pirma, ang mga pondo ng studio na inilipat sa mga accounts na hindi niya kilala. Ang bawat numero sa papel ay tila mga uod na kumakain sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang pagbabasa, isang mainit na luha ang tuluyang kumawala at pumatak sa ibabaw ng dokumento, nagdudulot ng maliit na mantsa sa puting papel. Sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig nang hindi niya mapigilan. Ang bawat hininga niya ay naging kasing sikip ng isang bitag. Pakiramdam niya ay wala na siyang matatakbuhan. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang isang marahang pagdampi sa kanyang kamay.
Iniabot ni Mauro ang isang malinis at puting panyo. Ang amoy nito ay sariwa, tila bagong laba, at ang init ng kamay ni Mauro nang sandaling magkadampi ang kanilang mga balat ay nagbigay ng isang pambihirang kapanatagan kay Felisa. Cry if you must, but don't stay down for too long. Bulong ni Mauro, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Felisa, tila nag-aalok ng isang pader na masasandalan. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. I know how it feels to be betrayed, to be thrown away like trash after you've given everything. I'm here because I want justice as much as you do. Pinunasan ni Felisa ang kanyang mga luha gamit ang panyo ni Mauro. Ang simpleng kilos na yon ay tila isang panunumpa. Anong kailangan nating gawin? Hindi ko na kayang manatili sa bahay na yon na tila walang alam. You have to stay, Felisa. Kailangan mong magpatuloy na maging ang asawang martir na kilala nila. Mabilis na sagot ni Mauro. Kailangan nating makuha ang master password ng offshore bank account ni Tristan. Once we have that, we can freeze everything. But for now, act as if nothing changed. Let them think they're winning. Habang nag-uusap sila, napansin ni Felisa ang isang mensahe sa isa sa mga dokumentong nakuha ni Mauro. Isang pangalang paulit-ulit na nababanggit, Attorney V. Sino ang abogadong ito na tila katuwang ni Tristan sa bawat iligal na hakbang? Isang panibagong katanungan ang nabuo sa kanyang isipan. Isang misteryong tila nagdadala ng mas malaking panganib. Matapos ang kanilang pagkikita, nagmamadaling umuwi si Felisa. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala sa bawat hakbang niya paakyat sa hagdan ng kanilang bahay. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan ng kanilang silid, dala-dala ang mga bank statements na ipinahiram ni Mauro para mabusisi niya pa. Inakala niyang wala pa si Tristan dahil ang sasakyan nito ay wala sa garahe. Inilatag ni Felisa ang mga papeles sa ibabaw ng kama. Ang bawat piraso ay tila isang ebidensya ng kanyang sariling katangahan. Ngunit habang tutok na tutok siya sa pagbabasa, narinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Hindi nagtagal, narinig niya ang mabibigat na yabag ng mga paa sa hagdanan, papalapit sa kanilang kwarto. Natatarantang sinubukan ni Felisa na itago ang mga papeles sa ilalim ng unan. Ngunit bago pa niya ito matapos, naramdaman niya ang pagpihit ng doorknob mula sa labas. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas at ang anino ni Tristan ay humaba sa sahig ng kwarto, habang ang isa sa mga bank statements ay nananatiling nakalantad sa gilid ng kama. Ang kanyang hininga ay tumigil at ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing talim ng isang patalim na handang sumugat sa anumang sandali. Mabilis na isinilid ni Felisa ang huling piraso ng papel sa ilalim ng kanyang unan nang marinig niya ang pagpihit ng doorknob ng kanilang silid. Ang kanyang hininga ay tila naging isang manipis na hibla ng sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Pumasok si Tristan. Ang muka ay bakas ng pagmamadali. Ngunit hindi nito napansin ang bahagyang panginginig ng mga kamay ng kanyang asawa. Ang lihim ay nanatiling nakabaon sa dilim, sa ilalim ng mga sapin ng kama na naging saksi sa 7 taon ng kanyang pananahimik. Nang sumapit ang gabi, ang buong bahay ng mga Villarreal ay tila nabalutan ng isang hindi maipaliwanag na tensyon. Ipinatawag ni Doña Milagros ang isang family dinner, isang tradisyong madalas gamitin ng matanda upang iparamdam ang kanyang kapangyarihan sa hapagkainan. Ang tunay na pilak ng mga kubyertos ay nakahanay ng maayos sa ibabaw ng mamahaling mantel, ngunit para kay Felisa, ang bawat kislap ng ilaw sa mga kutsara ay tila bawat talim na handang sumugat sa kanya. Nakatayo si Felisa sa gilid, tinitiyak na maayos ang bawat platong inihahain hanggang sa marinig niya ang marahang yabag ng mga paa mula sa hagdanan. Pumasok si Linda na tila isang biktima ng matinding panghihina, dahan-dahang inaalalayan ni Tristan sa kanyang braso. Ang kanilang mga kilos ay puno ng pagkukunwari, ngunit may dalang mensaheng hindi kayang ikubli ng anumang namamangiti. "Maupo ka na, Linda," wika ni Doña Milagros
Ang boses ay puno ng awtoridad habang itinuturo ang upuang nasa tabi mismo ni Tristan. Tumingin ang matanda kay Felisa. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagkilala sa lahat ng sakripisyong ginawa nito para sa pamilya. Felisa, maupo ka na rin. May mahalaga kaming ihahayag na dapat ay matagal mo nang alam. Nagsimulang kumain ang lahat sa gitna ng katahimikan na tila baon ng isang malalim na hukay. Biglang binitiwan ni Linda ang kanyang tinidor at humawak sa kanyang tiyan. Isang pagkilos na tila isang senyas para sa susunod na eksena ng kanilang dula. Milagros, Tristan. Simula ni Linda, ang boses ay nanginginig sa pilit na emosyon. Hindi ko na kayang itago ito. Natatakot ako para sa magiging anak ko. Ayokong lumaki siyang walang kinikilalang ama o itinatago sa dilim. Tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa mga ugat ni Felisa. Ang piraso ng pagkain sa kanyang bibig ay naging kasing pait ng lason. Tinitigan niya si Tristan, ngunit iniwas ng lalaki ang kanyang paningin. Tila nandidiri sa katotohanang kailangan niyang harapin ang asawang 7 taon niyang niloko. Buntis si Linda. Felisa, malamig na pahayag ni Doña Milagros habang dahan-dahang itinatabi ang kanyang baso ng tubig. At alam nating lahat na ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan ang magdadala ng pangalan ng mga Villarreal. Isang bagay na sa loob ng 7 taon ay hindi mo na ibigay dahil sa iyong pagiging baog. Ang salitang baog ay tila isang marahas na hampas sa mukha ni Felisa. Nararamdaman niya ang init na bumabalot sa kanyang mga pisngi, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa matinding kawalang katarungan. Nais niyang sumigaw na hindi kasalanan ang hindi pagkakaroon ng anak at mas malaking kasalanan ang pagtataksil sa harap ng altar. Ngunit ang kanyang boses ay tila ibinaon sa ilalim ng lupa. Dahil dito, pagpapatuloy ng kanyang biyenan, napagpasyahan namin na dito natitira si Linda sa bahay. Kailangan niya ng kalinga at kailangan ng bata ng seguridad. Bilang asawa ni Tristan, ikaw ang mag-aalaga sa kanya. Utang mo ito sa pamilyang tumanggap sa iyo noong wala kang kahit na ano. Alalahanin mo ang lahat ng tulong na ibinigay namin sa iyo, Felisa. Huwag kang maging walang utang na loob. Naramdaman ni Felisa ang pagbagsak ng kanyang sariling dignidad sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng matanda. Pinilit niyang tumingin sa kanyang asawa. Nagbabaka sakaling may kahit katiting na awa sa mga mata nito. Ngunit nakita lamang niya ang isang lalaking kampante sa kanyang kataksilan. Ang bawat sentimo mo ng kanyang ipon na kinuha ni Tristan, ang bawat gabi ng kanyang puyat sa pananahi, ay tila naging bayad na lamang para sa kanyang sariling pagkaalipin. Dahan-dahang ibinaba ni Felisa ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Mahigpit na kinukuyom ang tela ng kanyang palda hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang maskara na kailangan niyang isuot upang hindi sila makakita ng kahit anong butas sa kanyang plano. Kung iyan po ang gusto ninyo, susunod ako. Bulong ni Felisa. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon, ngunit sa loob nito ay nag-aapoy ang isang matalim na determinasyon. Matapos ang hapunan, habang abala ang lahat sa pag-aayos ng mga gamit ni Linda, nagkatagpo ang landas ng 2 babae sa madilim na pasilyo patungo sa mga kwarto. Huminto si Linda sa tapat ni Felisa. Wala na ang kanyang maskara ng panghihina. Lumapit siya ng napakalapit hanggang sa maamoy ni Felisa ang mabangong pabangong binili ni Tristan para dito. Ako na ang reyna sa bahay na ito ngayon, ate. Bulong ni Linda. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na pumupulupot sa leeg ni Felisa. Matagal ka na nilang gustong itapon. Kailangan lang nila ng dahilan. At ngayon, hawak ko na ang dahilan sa loob ng tiyan ko. Sanay ka naman maging alila, di ba? Maghanda ka na. Dahil simula bukas, bawat utos ko ay batas para sa iyo. Nanatiling nakatayo si Felisa sa dilim habang pinapanood ang paglayo ni Linda. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala.
Hanggang kailan niya kayang sikmurain ang bawat subo ng sipayo bago niya tuluyang ilabas ang matalim na katotohanang wawasak sa kanilang lahat? Ang madaling araw sa tahanan ng mga Villarreal ay hindi na nagdadala ng katahimikan, kundi isang mabigat na pasanin na tila nakapatong sa mga balikat ni Felisa. Habang ang buong mundo ay himbing pa sa pagtulog, ang usok mula sa mainit na kawali sa kusina ay dahan-dahang bumabalot sa kanyang pagkatao. Kailangan niyang ihanda ang espesyal na almusal ni Linda. Ang mga pagkaing ayon sa pinsan niya ay tanging makakapagpatahimik sa silan ng kanyang pagbubuntis. Bawat hiwa ni Felisa sa mga sangkap ay tila paghiwa rin sa kanyang sariling dangal. Ngunit nananatili siyang tikom. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa apoy ng kalan na tila sumasalamin sa naglalagablab na puot sa kanyang kalooban. Ate, parang masyadong maalat ang timpla mo ngayon. Reklamo ni Linda habang nakaupo sa hapag, suot ang isa sa mga mamahaling sutlang pantulog na binili ni Tristan. Tinitigan niya si Felisa ng may mapanguyam na ngiti habang dahan-dahang itinatabi ang plato. You should be more careful. Alam mo namang maselan ang dinadala ko. Ayaw nating mapahamak ang tagapagmana ni Tristan, di ba? Pumasok si Tristan sa kusina, hindi man lamang tinapunan ng tingin ang kanyang asawa. Direkta siyang lumapit kay Linda at hinalikan ito sa noo, isang paglalambing na dati ay kay Felisa lamang inilalaan. Pagkatapos, lumingon siya kay Felisa nang may bakas ng pandidiri sa kanyang mga mata. Honey, look at yourself. You look so haggard. Masyado ka ng lusyang para sa isang asawa ng may-ari ng kumpanya. Maybe you should stay in the kitchen more often para hindi ka nakikita ng mga bisita natin. Nakakahiya sa mga business partners ko. Ang bawat salita ni Tristan ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa bawat hibla ng pag-ibig na natitira sa puso ni Felisa. Ngunit sa halip na tumangis, isang malamig na determinasyon ang nanunuot sa kanyang mga ugat. Pagkaalis ng dalawa, dahan-dahang pumasok si Felisa sa kanilang dating silid ni Tristan, na ngayon ay tila naging isang dayuhang lugar para sa kanya. Nilapitan niya ang kanyang lumang frame ng kanilang wedding photo. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili sa larawan, isang babaeng puno ng pag-asa at paniniwala sa wagas na pag-ibig. Sa isang mabilis ngunit tahimik na pagkilos, kinuha niya ang larawan at dahan-dahang inilubog sa ilalim ng basurahan. Tinatakpan ito ng mga tirang pagkain at dumi. Tapos na ang panahon ng kanyang pagiging biktima. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Felisa ang maliliit na kagamitang ibinigay sa kanya ni Mauro. Ang mga recording devices na ito ay tila mga anting-anting na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan sa gitna ng kadiliman. Sa bawat sulok na kanyang napili, sa ilalim ng sofa sa sala, sa likod ng plorera sa pasilyo, at sa ilalim ng kama sa silid kung saan madalas magbulong ng mga lihim sina Tristan at Linda, maingat niyang inilagay ang mga ito. Ang bawat pagdikit ng kanyang mga daliri sa mga kagamitang ito ay tila isang tahimik na panalangin para sa katarungan. Naalala niya ang boses ni Mauro, ang paraan ng paghawak nito sa kanyang balikat na tila nagsasabing hindi siya nag-iisa. Ang init ng alaala ng lalaking iyon, ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang katinuan. Lumipas ang ilang araw ng kanyang tahimik na paglilingkod. Napansin ni Felisa ang kakaibang kilos ni Linda. Tuwing wala si Tristan, madalas itong nakakulong sa banyo o sa hardin. May kausap sa telepono at humihingi ng malalaking halaga ng pera. Sino ang taong ito na tila kinatatakutan o pinaglilingkuran ng babaeng umagaw sa kanyang asawa? Ang misteryong ito ay tila isang punlang dahan-dahang tumutubo sa isipan ni Felisa, naghihintay ng tamang panahon upang mamunga. Isang gabi, habang ang buong bahay ay balot na ng katahimikan, nagtungo si Felisa sa isang madilim na sulok ng kusina. Bitbit ang kanyang laptop at headphones. Sinimulan niyang pakinggan ang mga nakuhang recording sa silid ni na Tristan.
Ang tunog ng bawat hininga sa tape ay tila isang hampas sa kanyang pandinig, ngunit tiniis niya ito hanggang sa marinig niya ang isang pag-uusap na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Tristan, kailan mo ba talaga siya palalayasin? I'm tired of seeing her face every day. Boses yun ni Linda, puno ng inis. Soon, Linda. Malapit na. Pero kailangan muna nating ayusin ang life insurance policy niya. Sagot ni Tristan. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na patalim. Kapag nailipat na sa akin ang lahat ng benepisyo, hindi na lang natin siya basta palalayasin. Sisiguraduhin nating wala siyang mapupuntahan. Baka nga mas mabuti kung magkaroon siya ng isang malubhang aksidente para minsanan na ang lahat. Nabitawan ni Felisa ang kanyang headphones. Nanginig ang buo niyang katawan sa matinding takot at pagkabigla. Ang mga taong pinaglingkuran niya, ang pamilyang inakala niyang magiging sandigan, ay tila may itinatagong balak laban sa kanya para sa pera. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay parang biglang lumamig. Sa gitna ng madilim na kusina, isang bagay ang naging malinaw sa kanyang isipan. Hindi na lamang ito tungkol sa ari-arian o kayamanan, kundi tungkol na rin sa kanyang kaligtasan at sa katotohanang matagal nang inililihim sa kanya, kundi laban na para sa kanyang sariling buhay. Ang kumikislap na pulang ilaw sa recorder na nasa harap niya ay tila isang babala. Isang hudyat na ang oras para sa kanyang pagtitiis ay tuluyan na ngang natapos. Ngunit paano niya haharapin ang mga taong handang pumatay para sa kanilang kasakiman habang ang tanging sandata niya ay ang mga lihim na dahan-dahan niyang tinitipon sa ilalim ng kanilang mga ilong. Ang bawat sulok ng kanyang munting studio na dati ay kanlungan ng kanyang mga pangarap ay tila naging isang masikip na hawla na dahan-dahang umuubos sa kanyang hininga. Ang boses ni Tristan na narinig niya sa recording ay patuloy na umuusal sa kanyang isipan, tila isang sumpa na hindi niya matakasan. Ang plano nilang makuha ang kanyang life insurance sa pamamagitan ng isang aksidente ay tila isang malupit na biro mula sa tadhana. Paano nagawang planuhin ng lalaking pinangakuan niyang makakasama habang buhay ang pagpawi sa kanyang huling hininga para lamang sa pera? Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang hindi niya mapigilan at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na nagbababala ng nalalapit na panganib. Napasandal si Felisa sa pader, dahan-dahang napaupo sa malamig na sahig habang pilit na hinahabol ang kanyang hininga sa gitna ng matinding panic attack. Sa gitna ng kanyang kadiliman, narinig niya ang marahang pagbukas ng pintuan ng studio. Ang liwanag mula sa labas ay tila isang kamay na humahawi sa makapal na ulap ng kanyang takot. Pumasok si Mauro. Hindi siya nagmamadali, ngunit ang bawat hakbang niya patungo kay Felisa ay puno ng pag-aalala. Nang makita niya ang kalagayan ng babae, mabilis siyang lumapit at lumuhod sa harap nito. Hindi siya agad nagsalita. Sa halip, hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Felisa nang may sapat na diin upang maramdaman nito na siya ay gising at ligtas. Huminga ka, Felisa. Tingnan mo ako. Nandito ako. Ang boses ni Mauro ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng nanlalamig na mundo ng babae. Hindi kita pababayaan. Hindi nila magagawa ang iniisip mo dahil alam na natin ang plano nila. Dahan-dahang tumingala si Felisa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. Mauro, gusto nila akong patayin. Ang asawa ko. Ang pamilyang pinaglingkuran ko. Wala silang puso. Sa halip na sumagot ng mga gasgas na salita, dahan-dahang hinubad ni Mauro ang kanyang jacket at isinuot ito sa nanginginig na mga balikat ni Felisa. Ang amoy ng jacket, isang pamilyar na timpla ng kape at malinis na hangin ay tila isang anting-anting na nagpatahimik sa nagngangalit na bagyo sa loob ng dibdib ni Felisa. Ang init mula sa damit at ang presensya ng lalaking ito ang tanging nagbibigay sa kanya ng dahilan upang maniwala na mayroon pang kabutihan sa mundo. Marahang hinawakan ni Mauro ang kamay ni Felisa.
Isang pagdampi na puno ng respeto at tahimik na pangako na nagdulot ng isang pambihirang kilig sa gitna ng kanyang pagdurusa. Hindi ang kilig ng isang batang umiibig, kundi ang malalim na koneksyon ng dalawang kaluluwang nagtatagpo sa gitna ng pait. Hindi na lang ito basta diborsyo o pagbawi ng pera, Felisa. Wika ni Mauro habang tinutulungan siyang tumayo. Wawasakin natin ang buong pundasyon ng kasinungalingan nila. May inihanda akong legal counter document. Kapag pinirmahan mo ito, mawawalan ng bisa ang anumang insurance claims na maaring gawin ni Tristan sa pangalan mo nang wala ang pahintulot ko bilang iyong legal trustee. Inabot ni Felisa ang panulat. Ang kanyang kamay, na dati ay tila dahon sa hangin, ay naging kasing tatag ng bakal sa sandaling mailapat ang tinta sa papel. Ang bawat kurba ng kanyang lagda ay tila isang pagputol sa mga tanikalang nag-uugnay sa kanya sa mga Villarreal. Nang matapos siya, tinitigan niya si Mauro ng may bagong uri ng determinasyon. Salamat, Mauro. Ngayon ko lang naramdaman na may isang taong tunay na nakakakita sa akin. Bulong ni Felisa. Ngumiti ng bahagya si Mauro, isang matitipid ngunit tapat ng ngiti na nagpahupa sa hapdi ng mga sampal na natanggap ni Felisa mula sa nakaraan. Nararapat kang makita, Felisa, at nararapat kang protektahan. Ngunit ang sandali ng kanilang paglalapit ay biglang naputol ng ang anino ng isang tao ay humarang sa pintuan. Ang sikat ng araw ay tila naging matalim na liwanag na nagbunyag sa galit na mukha ni Doña Milagros. Nakatayo ang matanda, hawak ang kanyang tungkod, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatitig sa kamay ni Mauro na nakapatong pa rin sa balikat ni Felisa. Ang bawat guhit sa mukha ng matanda ay tila laso na handang ibuga sa anumang sandali. Anong kahalayang ito, Felisa? Ang boses ni Doña Milagros ay tila isang marahas na hagupit sa katahimikan ng studio. Kaya ka pala lumalaban sa asawa mo ay dahil may kinalolokohan kang ibang lalaki? Isang hamak na accountant lamang? Wala kang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng itinulong ng pamilya namin sa iyo, dito mo lang kami ipagpapalit sa isang lalaking walang pangalan. Naramdaman ni Felisa ang paghigpit ng hawak ni Mauro sa kanyang balikat. Tila pinapaalalahanan siyang huwag matakot. Hinarap niya ang kanyang biyenan. Suot pa rin ang jacket ni Mauro na tila isang baluti. Sa unang pagkakataon, hindi yumuko si Felisa. Sinalubong niya ang mapanghusgang titig ng matanda nang may mga matang hindi na kumukurap sa takot. Ang bawat salita ni Doña Milagros ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Ngunit habang nakatitig si Felisa sa matanda, isang tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Gaano kaya kalayo ang kayang gawin ng pamilyang ito upang protektahan ang kanilang pekeng dangal, ngayong alam na niyang ang buhay niya mismo ang nakataya sa bawat hakbang na kanilang gagawin? Ang pamilyang itinuring kong kanlungan ay isa palang pugad ng mga buwaya na handang lumamon sa aking huling pag-aari hanggang sa wala nang matira, kahit buto. Ang bawat salita ni Doña Milagros ay tila mga talsik ng putik na sumusubok na dungisan ng aking pagkatao, habang ang anino ni Mauro sa pintuan ay nananatiling tanging liwanag na nagbibigay sa akin ng pag-asa. Sa gitna ng matinding pangungutya ng aking biyenan, naramdaman ko ang paghigpit ng aking hawak sa panyo ni Mauro, ang telang nagpapaalala sa akin na hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Huwag mong dungisan ang pangalan ni Mauro, Doña Milagros. Kalmadong tugon ni Felisa. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na agos ng tubig na sumasalungat sa naglalagablab na galit ng matanda. Ang tanging layunin niya ay ayusin ang mga naiwan ninyong utang sa kumpanya. Kung may mali siya man kayong nakikita, marahil ay dahil ang sarili ninyong isipan ang puno ng dumi. Ang matanda ay tila nabulunan sa sarili niyang laway, sa labis na gulat. Bago pa man ito makasagot, dahan-dahang nagpaalam si Mauro. Ang kanyang mga mata ay nag-iwan ng isang tahimik na pangako ng proteksyon bago siya tuluyang lumisan sa studio. Naiwan si Felisa na kailangang harapin ang panibagong alon ng kasakiman mula sa kanyang asawa.
Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niya si Tristan na nakaupo sa sala, tila isang hari na nag-aabang ng kanyang alipin. Ang mukha nito ay puno ng pagkukunwari, ang boses ay pilit na pinalalambot upang muling makuha ang tiwala ni Felisa. Honey, we need to talk. Alam mo naman ang sitwasyon ni Linda, di ba? Masyadong mahal ang mga check-ups at ang gamot para sa bata. Nahihirapan na ang kumpanya dahil sa mga loans. Tinitigan ni Felisa ang asawa, binabasa ang bawat galaw ng mga labi nito. Ano ang gusto mong mangyari, Tristan? I was thinking, maybe it's time to sell your dance studio. Diretsong wika ni Tristan, walang bakas ng hiya sa kanyang mga mata. Isang maliit na studio lang naman yan, honey. Mas importante ang kalusugan ng magiging tagapagmana ng mga Villarreal. Isakripisyo mo na muna ang kaunti para sa pamilya. Ang bawat salita ni Tristan ay tila isang marahas na pagbura sa 7 taon ng kanyang paghihirap. Ang studio na yon ang kanyang kaluluwa, ang bawat tabla ng sahig ay nanggaling sa sarili niyang ipon. Ngunit sa halip na sumabog sa galit, tumango ng dahan-dahan si Felisa. Alam niya ang kanyang ginagawa. Sa tulong ni Mauro, nailipat na nila ang titulo ng studio sa isang trust fund na hindi maaaring hawakan ni Tristan, ngunit kailangang isipin ng asawa niya na tagumpay ito sa kanyang panloloko. Sige Tristan, kung yan ang kailangan para sa bata, bulong ni Felisa. Isang pagsisinungaling na tila isang mapait na gamot sa kanyang lalamunan. Nang hapong iyon, lumabas si Felisa sa kanilang hardin. Nilapitan niya ang isang lantang halaman sa paso na matagal nang napabayaan sa gitna ng init ng araw. Kinuha niya ang isang timba ng tubig at dahan-dahang dinilig ang tuyong lupa. Pinagmamasdan niya ang tubig na unti-unting nanunuot sa mga bitak ng lupa, tila nagbibigay ng bagong buhay sa namamatay na ugat. Isang tipid ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang halamang ito ay parang siya. Mukhang lanta at talo. Ngunit sa ilalim ng lupa, ang kanyang mga ugat ay nagsisimula nang humawak ng mahigpit para sa muling pagkabuhay. Pagsapit ng hapunan, ang kapaligiran sa loob ng bahay ay tila nabalutan ng isang hindi maipaliwanag na tensyon. Nakaupo si Linda sa gitna ni Tristan at Doña Milagros, tila isang reynang nagpapasasa sa tagumpay. Inihain ni Felisa ang kanilang pagkain, isang mainit na sinigang na paborito ni Tristan. Habang kumakain ang lahat, ang bawat tunog ng kubyertos na tumatama sa plato ay tila isang mabagal na pintig ng isang panganib na hindi pa nakikita. Biglang binitiwan ni Linda ang kanyang kutsara. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Humawak siya sa kanyang tiyan habang ang kanyang katawan ay dahan-dahang nanginginig. Sa ilalim ng hapag, isang mantsa ng dugo ang dahan-dahang kumalat sa kanyang puting damit. Tila isang mapulang rosas na bumubuka sa gitna ng puting tela. Dugo! Tristan, dinudugo ako! Sigaw ni Linda. Ang kanyang boses ay puno ng matinding takot. Itinuro niya ang kanyang nanginginig na daliri kay Felisa, na nakatayo lamang sa tabi ng hapag. Ikaw, anong nilagay mo sa pagkain ko? Tristan, nilason niya ako. Gusto niyang patayin ang anak natin. Ang buong silid ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang galit na mukha ni Tristan ay lumingon kay Felisa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot habang ang mga bisig niya ay mabilis na binuhat si Linda. Si Doña Milagros ay tumayo rin. Ang kanyang tungkod ay marahas na itinutok sa dibdib ni Felisa. Ang akusasyon ni Linda ay tila isang matalim na palaso na tumama sa gitna ng katotohanan. Sa gitna ng kaguluhang iyon, habang ang lahat ay sumisigaw ng panunumpa, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Totoo nga bang may laso ng pagkain o ito ay isa na namang malupit na dula upang tuluyang ilibing si Felisa sa hukay ng kawalang katarungan? Ang bawat liwanag ng mga fluorescent na ilaw sa koridor ng ospital ay tila mga matatalim na karayom na tumutusok sa mga mata ni Felisa. Ang amoy ng antiseptic at gamot ay humahalo sa malapot na tensyon na bumabalot sa kanila.
Sa gitna ng nagmamadaling mga nurse at doktor, si Felisa ay nakatayo sa isang sulok, tila isang dayuhan sa sarili niyang trahedya. Ang bawat mapanghusgang tingin ng mga taong dumadaan ay tila nagpapatibay sa kasinungalingang ipinunla ni Linda sa hapagkainan. "Walang hiya ka, Felisa!" Ang boses ni Tristan ay umalingaw sa tahimik na hallway, puno ng puot at kawalan ng kontrol. Bago pa man makapagsalita si Felisa, ang bigat ng palad ng kanyang asawa ay marahas na dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng isang matinding pamamanhid na sinundan ng isang nagnanaknak na init. Ang kanyang ulo ay bahagyang tumagilid at ang ilang hibla ng kanyang buhok ay humarang sa kanyang mukha. Walang tunog na lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang bawat pintig sa kanyang pisngi ay tila nagsisigaw ng katotohanang matagal na niyang alam na ang lalaking ito ay hindi na kailanman magiging kanyang kanlungan. Napatitig si Felisa sa sahig, pinapanood ang kanyang sariling anino na tila durog at walang laban. Sa harap ng maraming tao, kinuha ni Tristan ang huling piraso ng kanyang dignidad at itinapon ito sa putikan. Si Doña Milagros ay nakatayo lamang sa tabi. Walang imik, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Tila ang pagsampal sa kanyang asawa ay isang nararapat na parusa para sa isang krimen na hindi naman ginawa. Maya-maya pa ay lumabas ang doktor mula sa silid ni Linda. Ang bawat hakbang nito ay binantayan ng mga Villarreal na tila mga buwitreng nag-aabang ng laman. "Doktor, kumusta ang anak ko?" Nilason siya ng babaeng ito. Turo ni Tristan kay Felisa. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin sa galit. "Huminahon po kayo, Mr. Villarreal." Ang boses ng doktor ay mahinahon at propesyonal, isang malaking kaibahan sa kaguluhang bumabalot sa kanila. Ang pagsusuri sa dugo ni Miss Marquez ay negatibo sa anumang uri ng lason o kemikal. Ang pagdurugo ay isang normal na spotting lamang na madalas mangyari sa unang bahagi ng pagbubuntis dahil sa labis na stress o pagkapagod. Ligtas po ang pasyente at ang sanggol. Ang katahimikan na sumunod sa pahayag ng doktor ay tila isang mabigat na kumot na bumalot kay Tristan at Doña Milagros. Ang akusasyon ng paglason ay biglang naglaho. Naitala bilang isang malupit na gawa-gawa. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, iniwas lamang ni Tristan ang kanyang paningin. Tila mas masama pa ang loob na napatunayang inosente si Felisa. Sa gitna ng kalituhan at pag-aasikaso ni Tristan sa mga papeles ng ospital, naiwan ang kanyang jacket at telepono sa ibabaw ng upuan sa waiting area. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Felisa. Sa kabila ng hapdi sa kanyang pisngi at ang bigat sa kanyang puso, ang kanyang isipan ay nanatiling kasing talim ng isang patalim. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga kilos ay tila isang anino na hindi napapansin. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, mabilis niyang nakuha ang telepono ni Tristan. Dahil sa dalas ng paggamit ni Tristan ng kanyang telepono, sa harap ni Felisa noong may tiwala pa sila sa isa't isa, kabisado niya ang bawat galaw ng password. Sa isang madilim na sulok ng pasilyo, dahan-dahang nag-ilaw ang screen ng telepono. Mabilis niyang binuksan ang messaging app at hinanap ang mga logs ng kanilang offshore account sa Singapore. Sa bawat screenshot na ipinapadala niya sa numero ni Mauro, nararamdaman ni Felisa ang unti-unting pagbigat ng timbangan ng hustisya patungo sa kanyang panig. Ang bawat file na matagumpay na naipadala ay tila isang pako sa kabaong ng kasamaan ng mga Villarreal. Bago pa man makabalik si Tristan, maayos na naibalik ni Felisa ang telepono. Pumasok siya sa silid ni Linda, kung saan nadatnan niya ang kanyang biyenan na nakaupo sa tabi ng kama. May hawak na maliit na pelus na kahon ng matanda. "Linda hiha, kailangan mong magpalakas para sa apo ko." Wika ni Doña Milagros. Ang boses ay puno ng tamis na kailanman ay hindi narinig ni Felisa. Inilabas ng matanda ang isang gintong kwintas na may pendant na ruby, isang heirloom na pag-aari ng pamilya
na ipinamana kay Felisa nung ikasal sila, ngunit marahas na binawi ni Doña Milagros noong nakaraang buwan sa dahilan na lilinisin lamang ito. Ang kwintas na ito ay para lamang sa tunay na kabahagi ng pamilyang Villarreal. Isuot mo ito. Pinanood ni Felisa kung paano isinuot ng kanyang biyenan ang kanyang sariling kwintas sa leeg ng babaeng umagaw sa kanyang asawa. Ang ruby sa gitna ng kwintas ay tila isang patak ng sariwang dugo sa puting balat ni Linda. Ang bawat ngiti ni Linda ay tila isang marahas na pagbura sa 7 taon ng katapatan ni Felisa. Ngunit sa halip na umiyak, hinawakan ni Felisa ang kanyang pisngi na kanina lamang ay sinampal ni Tristan. Napagtanto niya na ang sakit na nararamdaman niya ay wala na sa kanyang laman, kundi sa kanyang kaluluwa na ngayoy tuluyan na ngang naging malaya mula sa pagmamahal sa lalaking ito. Wala na siyang nararamdamang kahit katiting na pag-ibig. Wala na. Ubos na. Tanging ang malamig na determinasyon na lamang ang natira. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid, iniwan ang mga anino ng nakaraan. Sa labas ng ospital, sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi, naramdaman ni Felisa ang pag-vibrate ng kanyang sariling telepono sa loob ng bulsa. Isang mensahe mula kay Mauro ang bumungad sa kanya. Isang mensaheng tila isang sulo sa gitna ng kadiliman. Hawak ko na ang lahat. Ang bawat sentimong kinuha nila, ang bawat ilegal na transaksyon, lahat ay narito na sa kamay ko. Handa na tayo, Felisa. Bukas, magsisimula ang kanilang pagbagsak. Tinitigan ni Felisa ang screen ng kanyang telepono. Ang liwanag nito ay sumasalamin sa kanyang mga matang puno ng bagong pag-asa. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nanatiling nakatimo sa kanyang isipan. Pagkatapos ng lahat ng ito, sapat na ba ang hustisya para gamutin ang mga sugat na iniwan ng pamilyang itinuring niyang mundo? O ang tunay na kalayaan ay nagsisimula pa lamang sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang paglalakbay? Ang mga bulong sa barangay San Dionisio ay tila mga tuyong dahon na mabilis na tinatangay ng hangin. Nanunuot sa bawat siwang ng mga bintana at pintuan. Pagbaba pa lamang ni Felisa mula sa sasakyan, naramdaman na niya ang bigat ng mga tingin ng kanyang mga kapitbahay. Mga matang dati ay puno ng paggalang, ngunit ngayon ay tila may bahid na ng paghatol at malisya. Ang balitang ikinalat ni Linda tungkol sa di umano'y pananakit at pagtatangka ni Felisa sa buhay ng bata ay mabilis na nag-ugat, tila mga damong ligaw na sumasakal sa kanyang reputasyon. Sa tapat ng tindahan ni Aling Nena, nakita ni Felisa si Linda na nakaupo, napapalibutan ng ilang kababaihan sa barangay. Hawak ni Linda ang isang panyo. Dahan-dahang pinupunasan ang kanyang mga mata na tila kakatapos lamang tumangis. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng drama, tila isang biktima sa isang pelikulang siya rin ang sumulat ng script. Grabe naman, Linda. Hindi ko akalain na magagawa yon ni Felisa. Wika ng isang kapitbahay, ang boses ay sapat na malakas upang marinig ni Felisa habang naglalakad siya patungo sa kanyang studio. Sadyang mahirap talaga kapag ang inggit ay pumasok sa puso ng isang tao. Huminto si Felisa. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod at ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Nais niyang sumigaw. Nais niyang ilabas ang lahat ng katotohanan, ngunit ang kanyang boses ay tila isang ibon na naputulan ng pakpak. Ngunit bago pa man siya tuluyang lamunin ng kahihiyan, isang matapang na boses ang pumutol sa mapanghusgang katahimikan ng kalsada. Hoy mga Marites, huwag nga kayong masyadong mabilis maniwala sa mga kwentong barbero. Si Marites iyon, ang matalik na kaibigan ni Felisa at ang may-ari ng talyer sa kanto. Lumabas siya mula sa kanyang tindahan, bit-bit ang isang baso ng palamig at tumayo sa gitna ng kalsada nang may buong kumpiyansa. Kilala natin si Felisa simula pa noong bata siya. Sa loob ng 7 taon, sino ba ang tumutulong sa atin dito sa barangay? Sino ba ang nagtuturo ng sayaw sa mga anak ninyo ng libre? Hindi si Linda. Si Felisa yon. Hindi nag-iisa si Marites.
Ang mga nanay ng mga estudyante ni Felisa ay dahan-dahan ding lumapit, bumubuo ng isang pader sa paligid ng kanilang guro. Ang bawat isa sa kanila ay may mga matang puno ng determinasyon. Ang pait na nararamdaman ni Felisa ay unti-unting napalitan ng isang maligamgam na init sa kanyang dibdib. Ang tunay na diwa ng bayanihan na hindi kailanman mabibili ng pera o pekeng katanyagan ng mga Villarreal. Ate Felisa, huwag kang makinig sa kanila, wika ng isang ina habang hinahawakan ang kamay ni Felisa. Alam namin ang totoo, hindi ka papatay ng langgam, lalo na ng bata. Tumayo si Linda, ang kanyang muka ay biglang nagbago mula sa pagiging kaawa-awa patungo sa pagiging matapang. Anong alam ninyo? Ako ang nasasaktan. Ako ang dinugo. Kitang-kita ni Tristan kung paano ako trinato ng asawa niya. Lumapit si Marites kay Linda. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Sinadyang amuyin ni Marites ang hangin sa paligid ni Linda at pagkatapos ay bumitaw ng isang mapanuyang tawa. Alam mo, Linda, amoy na amoy ko ang mura mong pabango hanggang dito. Pero mas matindi ang amoy ng bulok mong budhi. Huwag kang masyadong magmalinis dahil kahit anong paligo mo ng pabango, ang amoy ng ahas ay hindi kailanman mawawala. Nagtawanan ng mga tao sa paligid. Ang mukha ni Linda ay naging kasing pula ng ruby sa kanyang leeg sa labis na kahihiyan. Walang nagawa ang kanyang pagiging Mrs. Villarreal sa tapat ng katotohanang ibinato sa kanya ng mga taong tunay na nakakakilala sa kanya. Pinanood ni Felisa ang eksenang yon nang may malalim na pasasalamat. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na lakas ng komunidad na kanyang pinaglingkuran. Ang pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Kaiba sa malamig at plastik na mundo sa loob ng mansion. Ngunit ang panandaliang tagumpay na yon ay tila isang mabilis na sulyap lamang ng langit bago muling bumukas ang pintuan ng impyerno. Pag-uwi ni Felisa sa bahay, nadatnan niya si Tristan na nakatayo sa sala, hawak ang isang baso ng alak. Ang bawat pag-ikot ng yelo sa loob ng kanyang baso ay tila bawat pintig ng kaba sa dibdib ni Felisa. May magandang balita ako, Felisa. Simula ni Tristan, ang kanyang boses ay tila isang malamig na patalim. Next month, gaganapin ang pinakamalaking event ng kumpanya, ang official company launch kasama ang aming mga bagong partners. At isasabay na rin natin ang grand baby shower para sa anak namin ni Linda. Kailangan nating ipakita sa buong mundo kung gaano katatag ang pamilya Villarreal. Tinitigan ni Felisa ang kanyang asawa. Ang kanyang hininga ay tila naging kasing sikip ng isang bitag. And since you're so good at organizing things, ikaw ang inaatasan kong mag-handle ng lahat ng preparations, dagdag ni Tristan. Isang mapanuyang nangiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi habang inilalapag ang isang makapal na kontrata sa lamesa. Gusto ko, ikaw ang mismong magayos ng party ng babaeng kumuha ng pwesto mo. Gusto kong makita ng lahat na suportado mo ang anak ko. You will be the perfect loving wife in front of the cameras. Ayaw nating mapahiya ang pamilya, di ba? Naramdaman ni Felisa ang pagkawala ng lahat ng kulay sa kanyang mukha. Ang bawat salita ni Tristan ay tila isang marahas na pagyurak sa huling piraso ng kanyang puso. Ang utos na ito ay hindi lamang isang trabaho. Ito ay ang huling yugto ng kanyang pagpapakababa. Pipilitin siyang maging arkitekto ng sarili niyang kahihiyan habang ang buong mundo ay nanonood. Naiwang nakatitig si Felisa sa eleganteng imbitasyon na nakapatong sa lamesa. Sa likod ng kanyang mga mata, isang tanong ang paulit-ulit na sumisigaw. Hanggang kailan niya kayang maging sastre ng kaligayahan ng iba, habang ang sarili niyang buhay ay dahan-dahan ng tinatahi patungo sa isang madilim at walang hanggang kawalan? Ang bawat paghagod ng mainit na plansa sa telang koton ng suit ni Tristan ay tila isang ritual ng pamamaalam. Pinapanood ni Felisa ang usok na dahan-dahang pumapailan lang mula sa basang tela,
Isang eksenang 7 taon niyang ginawa ng may pagmamahal, ngunit ngayon ay ginagawa niya ng may malamig na determinasyon. Ang bawat linyang kanyang itinutuwid ay tila bawat kasinungalingang nais niyang wakasan. Sa harap ng salamin, nakita niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng matatag ang tindig sa kabila ng mga sugat na hindi nakikita ng mata. Make sure na walang kahit isang lukot yan, ate. Ayokong mapahiya si Tristan sa harap ng mga investors natin mamaya. Wika ni Linda habang pumapasok sa silid, suot ang isang mamahaling gown na kulay pilak. Hinahaplos nito ang kanyang tiyan ng may labis na pagyayabang habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin na tila siya na ang bagong reyna ng tahanang iyon. Soon, everyone will know who the real Mrs. Villarreal is. I hope ready ka na ring tanggapin ang katotohanang hanggang dito na lang ang papel mo. Hindi lumingon si Felisa. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling matatag sa ibabaw ng mainit na plansa. Handa na ako, Linda. Higit pa sa inaakala mo. Nang umalis si Linda, dahan-dahang nagtungo si Felisa sa pinakasulok ng kanilang malaking walk-in closet. Sa likod ng mga tumpok ng lumang kumot na hindi na ginagamit, naroon ang isang maliit na maleta. Maayos na nakatiklop sa loob nito ang iilang piraso ng kanyang mga damit, ang kanyang mga legal na dokumento, at ang isang lumang sapatos na ginagamit niya sa pagtuturo ng sayaw. Iyon lamang ang mga bagay na nais niyang dalhin. Ang mansyon na ito, na dati ay inakala niyang kanlungan ng kanyang mga pangarap, ay tila naging isang malaking puntod na lamang ng kanyang 7 taong paghihirap. Wala siyang nararamdamang panghihinayang sa pag-alis. Ang tanging nananatili ay ang kagaanan ng loob na tila isang ibong handa nang lumipad palayo sa bagyo. Bago magsimula ang okasyon, lihim na nakipagkita si Felisa kay Mauro sa likod ng hardin kung saan ang dilim ay nagbibigay sa kanila ng proteksyon. Ang presensya ng lalaking ito ay tila isang matatag na pader sa gitna ng kanyang gumuguho na mundo. Inabot ni Mauro ang isang maliit na device kay Felisa. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding paggalang at isang uri ng malasakit na hindi kailanman naibigay ni Tristan. Nakaayos na ang lahat, Felisa. Bulong ni Mauro, ang boses ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng malamig na gabi. Ang mga pulis at ang mga kinatawan ng bangko ay maghihintay ng hudyat mo. Sigurado ka na ba rito? Kapag sinimulan natin ito, wala na itong balikan. Tinitigan ni Felisa ang mga mata ni Mauro. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang marahang pagdampi ng mga daliri ng lalaki sa kanyang nanginginig na kamay. Isang tahimik na pangako na hindi siya mag-iisa sa laban na ito. Ang init ng ugnayang iyon ay nagdulot ng isang pambihirang kapanatagan sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila siya ay muling binubuo mula sa pagkakaposui. Pagkatapos ng gabing ito, magiging malaya ka na. Dugtong ni Mauro, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Salamat, Mauro. Dahil sa iyo natutunan ko muli kung paano tumayo. Sagot ni Felisa, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Pagsapit ng takdang oras, ang mansyon ng mga Villarreal ay napuno ng nagniningning na mga ilaw at mga taong suot ang kanilang pinakamagarang kasuotan. Ang masayang tugtog ng orkestra ay bumabalot sa buong paligid. Ngunit para kay Felisa, ang bawat nota ay tila bawat pintig ng isang panganib na malapit nang sumabog. Nakita niya si Tristan na nakatayo sa gitna ng entablado. Nakangiti sa mga investors habang si Linda ay nakahawak sa kanyang braso na tila isang tropeo. Ang kanilang mga tawa ay tila mga mapanuyang tinig na nagpapaalala sa lahat ng kawalang katarungang ginawa nila. Nakatayo si Felisa sa isang madilim na sulok ng ballroom, malayo sa mga kamera at mga bisita. Mahigpit niyang hawak ang maliit na remote control sa loob ng kanyang bulsa habang pinagmamasdan ang kanyang asawa, ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ngunit ngayoy tila
isa ng estrangherong puno ng lihim. Ang bawat kumikislap na ilaw sa paligid ay parang paalala na ang matagal nang itinatagong drama sa loob ng pamilya Villarreal ay unti-unti nang umaabot sa huling yugto nito. Habang ang lahat ay nag-aabang sa special presentation na inihanda para sa gabing iyon, dahan-dahang inilabas ni Felisa ang kanyang kamay mula sa bulsa. Ang kanyang daliri ay nakapatong na sa buton na magbabago sa kapalaran ng bawat taong nasa loob ng silid. Ang kanyang hininga ay naging kasing lalim ng dagat at ang katahimikan sa kanyang isipan ay tila ang katahimikan bago ang isang malakas na pagsabog. Itinaas ni Tristan ang kanyang baso para sa isang toast. Ang kanyang muka ay puno ng kasakiman at tagumpay. Para sa kinabukasan ng kumpanya at ng aming pamilya, sigaw niya. Sa sandaling iyon, pinindot ni Felisa ang buton. Ang nagniningning na screen sa likod ni Tristan ay dahan-dahang nag-ilaw, ngunit hindi ang inaasahang video ng kanilang pag-iibigan ang lumabas. Ang bawat mata sa ballroom ay napako sa screen at ang katahimikan ay biglang naging kasing bigat ng isang hatol na walang hanggan. Ang marangyang ballroom ay balot ng bango ng mga mamahaling bulaklak at ang kumukutitap na liwanag mula sa mga dambuhalang chandelier na tila mga bituing bumagsak sa lupa. Ang bawat kislap ng mga kristal na baso na nagtatamaan sa gitna ng pagbati ay tila isang mapanlinlang na musika na nagtatakip sa mga lihim na nakabaon sa ilalim ng sahig ng mansyon ng mga Villarreal. Nakatayo si Tristan sa gitna ng entablado. Ang kanyang dibdib ay busog sa pagmamalaki, habang ang kanyang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa baywang ni Linda. Ang babaeng katabi niya ay tila isang reyna sa kanyang pilak na gown. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay habang hinahaplos ang kanyang tiyan na tila ba ang sanggol sa loob ay ang susi sa lahat ng kayamanang ninakaw nila. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Tristan, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng awtoridad at pagkukunwari. Ang gabing ito ay hindi lamang para sa paglago ng aming kumpanya. Ito rin ay pagdiriwang ng bagong simula ng aming pamilya. Kay Linda at sa magiging tagapagmana ng mga Villarreal, ito ang bunga ng aming pagmamahalan at pagsisikap. Sa gilid ng entablado, tumayo si Doña Milagros. Ang kanyang mukha ay maliwanag sa kagalakan, habang tinitingnan ng kanyang anak at ang babaeng pinili niyang ipalit sa kanyang asawa. Nararapat lamang na ibigay ang lahat sa mga taong tunay na may halaga sa pamilyang ito. Dagdag ng matanda, ang kanyang tinig ay sapat na malakas upang marinig ng mga investors na nasa harapan. Nakatayo si Felisa sa pinakamadilim na bahagi ng silid. Ang kanyang anyo ay tila isang aninong hindi napapansin. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa entablado. Pinapanood ang bawat galaw ng mga taong itinuring niyang mundo. Ngunit ngayon ay mga dayuhan na sa kanyang paningin. Sa loob ng kanyang bulsa, ang kanyang daliri ay dahan-dahang pumindot sa maliit na buton ng remote control. Ang kanyang hininga ay naging kasing lalim ng gabi at ang kanyang puso ay tumitibok ng may nakakabinging katahimikan. Bago tayo magpatuloy sa aming handog, meron kaming inihandang munting pagbabalik-tanaw. Wika ni Tristan habang itinuturo ang malaking screen sa kanyang likuran. A tribute to the future of the Villarreal family. Dahan-dahang namatay ang mga ilaw sa ballroom. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Ngunit sa halip na ang inaasahang mga larawan ng masayang pagsasama, ang screen ay nag-ilaw sa isang malamig at asul na kulay. Ang unang lumabas ay hindi ang mukha ni Linda, kundi ang mga dokumento ng bangko, ang bawat bank transfer na ginawa ni Tristan mula sa personal na account ni Felisa patungo sa mga lihim na account ni Linda. Ang bawat pekeng pirma ni Felisa ay naging kasing laki ng isang higante sa screen, malinaw at hindi maikakaila. Isang mahinang bulungan ang nagsimulang gumapang sa buong silid, tila mga bubuyog na nagkakagulo.
Ang mukha ni Tristan ay biglang namutla. Ang kanyang nangiti ay tila isang maskarang dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng init. Sinubukan niyang lumingon sa teknisyan, ngunit bago pa siya makakilos, ang screen ay nagpalit ng imahe. Isang recording ng audio ang nagsimulang tumugtog. Wala na tayong kailangan sa kanya. Baka nga mas mabuti kung magkaroon siya ng isang malubhang aksidente. Ang boses ni Tristan, na mas malamig pa sa yelo, ay umaling-awngaw sa bawat sulok ng ballroom. Kapag nailipat na sa akin ang lahat ng benepisyo ng insurance niya, malaya na tayo. Ang bawat bisita ay tila nanigas sa kanilang kinatatayuan. Ang mga baso ng alak ay nanatiling nakabitin sa hangin. Si Linda ay napahawak sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot habang tinitingnan ang mga taong nagsisimulang bumaling sa kanila ng may pandidiri. Si Doña Milagros ay napahawak sa kanyang tungkod. Ang kanyang nanginginig na mga labi ay hindi makabigkas ng anumang salita. Sa sandaling iyon, lumabas si Felisa mula sa dilim. Ang kanyang paglalakad patungo sa entablado ay puno ng dignidad. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagbawi sa bawat piraso ng kanyang pagkatao na kanilang tinapakan. Kinuha niya ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Tristan. Ang kanyang boses, nang magsimula siyang magsalita, ay hindi nanginginig. Ito ay malalim, malinaw, at puno ng isang kapangyarihang nanggaling sa 7 taon ng pananahimik. Ang akala ninyong sayaw ng aking kamatayan ay naging sayaw pala ng aking paglaya. Wika ni Felisa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Tristan. Ang bawat sentimong kinuha ninyo, ang bawat kasinungalingang itinahi ninyo para ilibing ako, ay nandito na sa harap ng lahat. Tristan, Linda, Inay, ang inyong kapangyarihan ay nagtatapos sa gabing ito. Ang marahas na pagbalandra ng mga pintuan sa likod ng ballroom ay nagdulot ng paglingon ng lahat. Ang mga anino ng mga kalalakihang nakauniforme ay humaba sa sahig, papalapit sa entablado. Nakita ni Felisa sa malayo si Mauro, nakatayo malapit sa mga awtoridad. Ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng isang tahimik na pagkilala at suporta. Naging kasing sikip ng isang bitag ang hangin sa loob ng ballroom, habang ang mga pulis ay dahan-dahang pinalilibutan ng entablado. Si Tristan ay tumingin sa kanyang asawa ng may halong poot at kawalan ng pag-asa. Ngunit si Felisa ay nanatiling nakatayo ng matuwid. Ang kanyang mukha ay maliwanag sa ilalim ng mga spotlight. Ang tanong na nananatili sa bawat isipan ng mga nakasaksi ay hindi na kung paano nagawa ito ni Felisa, kundi kung mayroon pa bang mapupuntahan ang mga Villarreal ngayong ang kanilang mga lihim ay naging isang pampublikong hatol na hindi na nila matatakasan. Ang katahimikang namayani sa ballroom ay tila isang malapot na usok na sumasakal sa bawat taong naroroon. Ang mga investor na kanina lamang ay nakikipagpalitan ng ngiti kay Tristan ay dahan-dahan nang nagsisitalikod. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri at puot. Ang mga kasunduang nakasulat sa mamahaling papel ay tila naging mga walang silbing basura sa isang iglap. Nakita ni Felisa kung paano manginig ang mga kamay ni Tristan habang sinusubukan nitong abutin ang braso ng isang mahalagang kliyente, ngunit ang tanging nakuha niya ay isang marahas na pagbawi ng kamay at isang tinging puno ng pagpuksa sa kanyang dangal. Sa gitna ng kaguluhang ito, lumapit ang 2 opisyal ng pulisya sa entablado. Ang malamig na bakal ng posas ay dahan-dahang kumapit sa mga pulso ni Tristan. Isang eksenang tila nagpabagal sa takbo ng oras para sa lahat. Ang tunog ng pagsasara ng kandado ng posas ay hindi narinig ng karamihan, ngunit para kay Tristan, ito na ang hudyat ng pagtatapos ng kanyang marangyang mundo. Felisa, honey, please, mag-usap tayo. Nagkamali lang ako. Alam mo namang mahal kita, di ba? Para sa pamilya natin ito. Ang boses ni Tristan ay nanginginig, puno ng desperation at huwad na pagsisisi. Lumuhod siya sa harap ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa
Ngunit si Felisa ay nanatiling nakatayo ng matuwid. Ang bawat salita ng lalaki ay tila mga hungkag na tunog na lamang sa kanyang pandinig, mga lason na wala ng bisa. Sa kabilang dako, sinubukan ni Linda na tumakas patungo sa likurang bahagi ng ballroom. Ngunit sa kanyang pagmamadali, ang mahabang laylayan ng kanyang pilak na gown ay sumabit sa isang dekorasyon, dahilan upang mawalan siya ng balanse at dahan-dahang bumagsak sa sahig. Ang kanyang maskara ng pagiging inosente at mahinhin ay tuluyan ng natanggal. Habang sinusubukan niyang tumayo, ang kanyang mukha ay namula sa galit at nagsimula siyang magmura ng malutong. Inilalabas ang tunay na kulay ng kanyang bulok na pagkatao. Dahan-dahang lumapit si Felisa kay Linda na ngayon ay nakasalampak sa sahig at pilit na inaayos ang kanyang gusot na damit. Yumuko ng bahagya si Felisa. Ang kanyang boses ay naging isang malamig na bulong na tila dumaan sa bawat hibla ng buhok ni Linda. Naalala mo ba ang sinabi mo noon sa studio, Linda? Na ang sirang damit ay bagay lamang sa mga mahihirap? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Felisa. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Ang sirang damit, bagay lamang sa mga taong bulok ang kaluluwa. Mas mabuti pang maging mahirap na may dangal kaysa sa isang reynang nakatayo sa ibabaw ng nakaw na kayamanan. Habang nangyayari ito, si Doña Milagros ay tila nawalan ng lakas sa kanyang mga binti. Ang matandang babaeng buong buhay na ipinagmalaki ang kanilang pangalan ay napahawak sa kanyang dibdib. Nakita niya kung paano talikuran ng mga kasama niya sa lipunan ang kanilang pamilya. Mga babaeng dati ay humahalik sa kanyang pisngi. Ngayon ay naglalakad palayo ng may pandidiri. Sa tindi ng kahihiyan at bigat ng katotohanan, dahan-dahang nanamlay ang kanyang paningin at tuluyan siyang nawalan ng malay, habang ang kanyang tungkod ay gumulong palayo sa kanyang mga kamay. Hinarap muli ni Felisa si Tristan. Mula sa kanyang folder, kinuha niya ang 2 dokumentong magtatapos sa 7 taon ng kanyang paghihirap. Ang divorce papers at ang court order para sa pagsamsam ng mga assets na ninakaw sa kanya. Sa harap ng lahat, inihagis ni Felisa ang mga papeles sa mukha ng asawa. Ang mga puting papel ay dahan-dahang nagliparan sa hangin bago bumagsak sa paanan ng lalaki. Tapos na ang 7 taon ng aking pagkaalipin, Tristan. Wika ni Felisa, ang boses ay puno ng kapangyarihan. Ang bawat luha na pumatak mula sa aking mga mata ay binabayaran na ng katarungan sa gabing ito. Hindi mo na ako kailanman muling makikitang lumuluhod sa harap mo. Kasabay ng pagkaladkad ng mga pulis kay Tristan palabas ng ballroom. Ang bawat sigaw at pagmamakaawa ng lalaki ay unti-unting humina hanggang sa muling maghari ang katahimikan sa paligid ng mga bisita. Tumingin si Felisa sa paligid sa huling pagkakataon, hindi na bilang isang asawang api, kundi bilang isang babaeng muling nabuo. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng mansyon. Paglabas niya sa malaking pintuan, ang malamig na hangin ng gabi at ang mga butil ng ulan ay dahan-dahang dumampi sa kanyang mukha. Ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa lahat ng pait at dumi ng kanyang nakaraan. Sa dulo ng driveway, isang pamilyar na anino ang naghihintay. Nakita niya si Mauro, nakatayo sa ilalim ng madilim na langit. Hawak ang isang malaking itim na payong. Ang liwanag mula sa mga poste ng ilaw ay nagbigay ng isang mainit na aura sa kanyang anyo. Nang makita si Felisa, dahan-dahang lumapit si Mauro at ipinatong ang payong sa itaas ng ulo ng babae, tinitiyak na hindi ito mababasa. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, isang tinging puno ng pag-unawa, respeto at isang tahimik na pangako ng bagong simula. Tapos na, Felisa! Bulong ni Mauro, ang boses ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng bagyo. Malaya ka na. Tumango si Felisa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa luha, kundi dahil sa pag-asang muling sumilay. Habang naglalakad silang magkasabay palayo sa mansion, sa ilalim ng iisang payong at sa gitna ng ulan, isang katanungan ang nanatili sa puso ni Felisa.
Pagkatapos ng gabing ito ng paghuhukom, mayroon pa kayang sapat na puwang sa kanyang puso para sa isang bagong uri ng pag-ibig? O ang kapayapaang nararamdaman niya sa tabi ni Mauro ay sapat na upang punan ang kawalan ng kanyang nakaraan? Ang bawat silid ng mansyon ng mga Villarreal ay tila naging isang malaking kabaong na puno ng mga alikabok at amoy ng pagkabulok. Ang marangyang sikat ng araw na dahan-dahang gumagapang sa mga bintana ay hindi na nagdadala ng init, kundi isang malupit na liwanag na nagbubunyag sa lahat ng dumi sa bawat sulok ng bahay. Wala na ang mga katulong na dati ay nagmamadaling sumunod sa bawat utos, at wala na rin ang ingay ng karangyaan na dating pumupuno sa buong gusali. Pagpasok ni Felisa sa loob ng bahay, ang kanyang bawat hakbang ay lumilikha ng isang mahinang tunog sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Isang tunog na nagpapaalala sa kanya na siya ay isa na lamang dayuhan sa lugar na 7 taon niyang tinawag na tahanan. Naglakad siya patungo sa closet kung saan maingat niyang itinago ang kanyang maliit na maleta noong nakaraang gabi. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig nang hawakan niya ang handle ng bag. Wala siyang dinalang kahit anong alahas, kahit anong mamahaling damit, o kahit anong gamit na binili ni Tristan. Ang tanging laman ng kanyang maleta ay ang kanyang sariling pagkatao at ang mga pangarap na handa na niyang muling buuin. Sa gitna ng kanyang pagliligpit, napansin niya ang kanyang refleksyon sa malaking salamin. Hindi na ang asawang martir ang nakita niya, kundi isang babaeng ang mga mata ay puno na ng kapayapaan at lakas. Nang dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan, nakita niya ang isang aninong nakaupo sa madilim na sulok ng sala. Si Doña Milagros iyon. Ang matandang babaeng dati ay tila isang reynang nakaupo sa kanyang trono ay ngayon ay nakasalampak lamang sa isang lumang silya. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang rosaryo. Ang kanyang nagniningning na dangal ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang mukhang puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Felisa, hiha, alis ka na ba talaga? Ang boses ni Doña Milagros ay tila isang tuyong dahon na kumakaluskos sa hangin, mahina at nagmamakaawa. Huwag mo kaming iwan ng ganito. Ang kumpanya, ang bahay, kukunin na ng bangko ang lahat. Wala kaming matatakbuhan ni Tristan. Huminto si Felisa sa paanan ng hagdanan. Pinagmasdan niya ang matanda at sa unang pagkakataon, wala siyang naramdamang takot o galit. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim at malamig na kawalan ng pakiramdam. Tapos na ang papel ko rito, inay. Ibinigay ko na sa inyo ang 7 taon ng buhay ko, ang lahat ng ipon ko, at ang lahat ng pasensya ko. Wala na akong utang sa inyo. Pero ang utang na loob mo sa amin, Felisa. Sigaw ng matanda habang pilit na tumatayo at lumalapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa desperation. Kami ang tumanggap sa'yo nung wala kang kahit na ano. Paano mo kami matitiis? Tulungan mo kami. Kausapin mo si Mauro. Kausapin mo ang mga pulis. Ipagtatanggol ka namin. Itataboy na namin si Linda. Basta huwag mo lang kaming iwan sa kahirapang ito. Dahan-dahang lumuhod si Doña Milagros sa harap ni Felisa. Ang kanyang mga tuhod ay marahas na tumama sa sahig habang hinahawakan niya ang laylayan ng damit ng babae. Ang matandang biyenan na dati ay marahas na nanunumbat ay ngayon ay isang kaawa-awang nilalang na lumuluhod para sa sariling kaligtasan. Ito ang pinakahuling pagtatangka ng mga Villarreal na gamitin ang kanilang huling sandata. Ang sumbatan ng utang na loob. Marahang inalis ni Felisa ang kamay ng matanda mula sa kanyang damit. Ang bawat daliri niya ay tila pinuputol ang huling tanikala ng kanyang pagkaalipin. Ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat, hindi ng habang buhay na pagpapakababa. Ang 7 taon ng aking pagluha at ang bawat sentimong ninakaw ni Tristan ay higit pa sa sapat na pambayad sa inyo. Mula sa araw na ito,
Malaya na ako sa inyong pangalan at sa inyong kasakiman. Tumayo si Felisa at naglakad patungo sa malaking pintuan ng mansyon. Sa paghawak niya sa doorknob, naramdaman niya ang huling pintig ng kanyang nakaraan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, hinahayaan ng sariwang hangin at ang liwanag ng tunay na kalayaan na pumasok sa loob ng bahay. Hindi na siya lumingon pa. Sa kanyang paghakbang palabas, iniwan niyang bukas ang malaking pintuan. Isang simbolong hindi na niya pakikialaman pa kung anuman ang manakaw o mawala sa loob ng mansyong yon dahil wala na itong kahit na anong halaga sa kanyang buhay. Sa terminal ng paliparan, sa gitna ng ingay ng mga taong nagmamadali, nakaupo si Felisa habang mahigpit na hawak ang kanyang bag. Sa loob ng kanyang bulsa, naramdaman niya ang isang piraso ng papel. Inilabas niya ito at tinitigan ang bawat letrang nakasulat. Isang one-way ticket patungong Palawan. Ang sikat ng araw sa labas ng gusali ay tila naghuhudyat ng isang bagong umaga na wala ng anino ng pananakit. Naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Mauro ang bumulaga sa kanya. Hinihintay ka ng dagat, Felisa. Mag-iingat ka sa biyahe. Palagi mong tandaan na ang dulo ng isang kabanata ay ang simula ng iyong totoong kwento. Isang tapat at payapang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Felisa. Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asam sa isang buhay na siya mismo ang susulat ng bawat pahina. Habang pinapanood niya ang paglipad ng mga eroplano sa kalangitan, isang katanungan ang marahang umusal sa kanyang isipan. Pagkatapos ng 7 taon ng pananahi para sa iba, ano kaya ang magiging hitsura ng kanyang sariling buhay ngayong siya na ang may hawak ng karayom at sinulid ng kanyang kapalaran? Ang gintong sinag ng araw ay dahan-dahang humahalik sa asul na karagatan ng Palawan, nagbibigay ng nagniningning na kulay sa bawat hampas ng alon sa pampang. Sa dalampasigang ito, kung saan ang hangin ay amoy alat at kalayaan, nakatayo si Felisa. Wala na ang makapal na kolorete sa kanyang mukha na dati ay nagsisilbing maskara ng kanyang pagdurusa. Ngayon, ang kanyang balat ay bahagyang nasunog ng araw, nagniningning sa natural na sigla, at ang kanyang mga mata ay tila mga bituing nakahanap na ng sariling langit. Dahan-dahang iginalaw ni Felisa ang kanyang mga braso, sinusundan ng banayad na ritmo ng hangin. Sa kanyang paligid, ang mga bata sa komunidad ay masayang sumasabay sa kanyang bawat hakbang. Ang kanilang mga tawa ay tila mga awiting nagpapagaling sa bawat latay ng kanyang nakaraan. Ang bawat pag-imbay ng kanyang mga kamay ay hindi na para sa papuri ng mga elitista sa Manila, kundi para sa sarili niyang katuwaan at para sa mga pusong musmos na kanyang tinuturuan. Nararamdaman niya ang maligamgam na buhangin sa pagitan ng kanyang mga daliri sa paa, isang pakiramdam ng pagiging matatag at konektado sa lupang kanyang kinatatayuan. Pagkatapos ng klase, naupo si Felisa sa isang lumang troso sa tabing dagat. Inilabas niya ang isang sulat na kapapadala lamang sa kanya mula sa Manila. Ang bawat letrang nakasulat doon ay tila mga huling bakas ng isang buhay na matagal na niyang iniwan. Ayon sa balita, nahatulan si Tristan ng 10 taong pagkabilanggo dahil sa mga kaso ng estafa at falsification of documents. Si Linda naman, matapos malaman na wala ng pera si Tristan, ay mabilis na naglaho at balitang nakahanap na ng ibang lalaking magpopondo sa kanyang karangyaan. Walang puot na naramdaman si Felisa. Walang matinding galit na nag-alab sa kanyang dibdib. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ng pagpapakawala ang kumawala sa kanyang mga labi. Kumuha siya ng isang maliit na posporo at sinilaban ang dulo ng sulat. Pinanood niya kung paano dahan-dahang lamunin ng apoy ang bawat salitang naglalaman ng pangalan ni Tristan at Linda. Ang abo ng papel ay tinangay ng hangin palayo sa dagat, naglalaho sa gitna ng dapit hapon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Felisa na ang huling tanikalang nakatali sa kanyang puso
ay tuluyan na ngang naging abo. Muli siyang tumayo at nagsimulang sumayaw ng mag-isa sa ilalim ng nag-aapoy na kulay ng takip silim. Ang kanyang mga paa ay tila lumulutang sa ibabaw ng buhangin. Ang bawat ikot niya ay tila isang pagdiriwang ng kanyang muling pagsilang. Ang katahimikan ng paligid ay binalot ng tunog ng dagat, isang orkestra ng kalikasan na tila sumasabay sa kanyang bawat paghinga. Malaya na siya. Hindi na niya kailangang humingi ng tawad sa pagiging masaya at hindi na niya kailangang mahiya sa sarili niyang halaga. Habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang nagtatago sa abot-tanaw, naramdaman ni Felisa ang presensya ng isang tao sa kanyang likuran. Hindi siya natakot. Ang bawat hakbang na kanyang naririnig sa buhangin ay tila pamilyar, tila isang himig na matagal na niyang kabisado. Huminto ang musika sa kanyang isipan nang maramdaman niya ang init ng isang taong nakatayo malapit sa kanya. Paglingon niya, ang pamilyar na anino ng isang lalaki ang bumungad sa kanya. Nakatayo si Mauro, ang kanyang mga mata ay kasing amo ng dagat sa umaga. Bit-bit ang 2 baso ng mainit na kape na naglalabas ng manipis na usok sa hangin. Ang kanyang nangiti ay tila isang matandang kaibigan na muling bumalik upang magbigay ng kapanatagan. Akala ko ay tapos na ang klase mo, wika ni Mauro. Ang boses ay puno ng tamis at respeto. Masyado ka na namang nalilibang sa pagsayaw mo, Felisa. Isang tapat at nagniningning na ngiti ang isinagot ni Felisa. Lumapit siya ng bahagya, sapat lamang upang maramdaman ang pamilyar na init mula sa presensya ni Mauro. Sa gitna ng payapang dalampasigan, habang ang langit ay napupuno na ng mga unang bituin, napagtanto ni Felisa na ang kanyang paglalakbay ay hindi pala nagtatapos sa pagiging mag-isa. Tumingin siya sa malayo, sa lawak ng karagatang tila walang hangganan, at isang katanungan ang marahang humaplos sa kanyang kaluluwa. Ngayong ang bawat sugat ay naging peklat na lamang ng tagumpay. Handa na ba siyang muling humawak sa kamay ng isang tao at sumayaw sa saliw ng isang bagong awit na puno ng pagtitiwala at pagmamahal? Ang bawat paghampas ng alon sa dalampasigan ng Palawan ay tila isang banayad na himig na naghuhugas sa mga huling bakas ng alikabok mula sa nakaraan ni Felisa. 1 taon na ang lumipas mula nang iwan niya ang mansyon ng mga Villarreal, ang mga luhang pumatak sa telang pinya, at ang mga sampal na sumubok sa kanyang katatagan. Sa ilalim ng nag-aapoy na kulay ng dapit hapon, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa isang mainit na yakap, nakatayo si Felisa sa tabi ni Mauro. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakatutulig, kundi puno ng isang uri ng pag-unawa na hindi na nangangailangan ng maraming salita. Iniisip mo pa ba sila? Ang tanong ni Mauro, ang boses ay mahinahon habang nakatitig din sa malayo. Hindi na kailangang pangalanan kung sino ang tinutukoy nito. Kapwa nila alam na ang mga anino ni Tristan at Linda ay bahagi na lamang ng isang madilim na kabanata na tuluyan nang natapos. Huminga ng malalim si Felisa. Ninanamnam ang amoy ng ngalat at kalayaan. Minsan, sumasagi pa rin sila sa isip ko, pero hindi na bilang isang sugat na nagnanaknak. Pinatawad ko na sila, Mauro. Hindi dahil nararapat silang patawarin sa lahat ng panloloko at pananakit nila, kundi dahil nararapat ang puso ko na lumaya sa bigat ng puot. Ang hindi pagpapatawad ay tila pag-inom ng lason at pag-asang ang kaaway mo ang mamamatay. Ngayon, malinis na ang baso ko. Wala na akong pait na nararamdaman. Dahan-dahang humarap si Mauro sa kanya. Ang liwanag ng papalubog na araw ay nagbibigay ng gintong kislap sa kanyang mga mata. Nahanap mo na ba ang kapayapaang hinahanap mo noong unang gabi tayong magkita sa madilim na opisina? Isang tapat at payapang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Felisa. Higit pa sa kapayapaan, Mauro, nahanap ko ang sarili ko. Sa loob ng 7 taon, inakala kong ang halaga ko ay nakadepende sa kung gaano ako kagaling magsilbi sa iba. Sa kung gaano kalinis ang suit ni Tristan o kung gaano kagarbo ang party ng mga Villarreal. Pero dito,
Sa gitna ng mga batang tinuturuan ko ng sayaw at sa payak na buhay na ito, natutunan kong ang tunay na halaga ng isang babae ay nagsisimula sa sandaling piliin niyang mahalin at igalang ang kanyang sarili. Marahang hinawakan ni Mauro ang kamay ni Felisa. Ang bawat daliri ay dahan-dahang sumisiklop sa pagitan ng mga daliri ng babae. Ang init ng ugnayang iyon ay nagpadaloy ng isang pambihirang kilig sa buong katawan ni Felisa, isang uri ng kilig na hindi nakabase sa mga matatamis na salita ng panliligaw, kundi sa lalim ng respeto at pagtitiwala. Salamat sa pagpayag na maging bahagi ako ng bagong sayaw ng buhay mo, bulong ni Mauro. Isinandal ni Felisa ang kanyang ulo sa balikat ni Mauro habang pinapanood nila ang huling pagsisid ng araw sa abot tanaw. Ang bawat haplos ng hangin sa kanyang mukha ay tila isang munting halik ng tadhana. Nagpapatunay na pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo ay palaging may naghihintay na bahaghari. Ang aral na nais iwan ni Felisa sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento ay simple lamang. Huwag matakot na masira dahil ang mga basag na piraso ng iyong pagkatao ang magiging pundasyon ng isang mas matatag na ikaw. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala, kundi isang pakpak na tutulong sa iyong lumipad patungo sa iyong sariling kaligayahan. Sa ilalim ng unang bituin ng gabi, ang dalawang kaluluwang nagtagpo sa gitna ng trahedya ay dahan-dahang naglakad palayo sa pampang, bit-bit ang kapayapaang matagal nilang ipinaglaban. Ang sayaw ni Felisa ay hindi na mag-iisa at ang musika ng kanyang buhay ay hindi na muling mababalutan ng pait, kundi ng wagas at payapang pagmamahal na nakahanap na ng sariling tahanan.